hanggang ngayon, sa dami kong relationship, talagang dami naming dinaanan na maganda, may mga ibang pagsubok din, na doon talaga kami, higit pa ng 2 dekada nga eh. Doon ako nag-asawa. Lahat ng mga anak ko, pinanganak doon sa Pilipinas. Kahit never kami babalik doon, home talaga yan para sa akin. Meet my new friend Alex. Alex is an author, former professional basketball player, and coach. From the late 90s through 2008, he played in both the Metropolitan Basketball Association and the Philippine Basketball Association, building a long career in Philippine professional basketball. Although he was raised in the US, Alex was actually born in the Philippines. He developed a deep appreciation for Filipino culture and speaks fluent Tagalog. I really enjoyed chatting with Alex. We talked about his international upbringing, the differences between basketball in the US and the Philippines, his impressions of Filipino culture after living there for 22 years, and so much more. I hope you guys enjoy the video. Kayo, saan kayo sa US? Sa Wisconsin ako, sa Madison, Wisconsin. Pero ikaw, paano ka marunong magtagalog? Paano ka natuto? Ang nangyari noong 1998, pumunta ako sa Pilipinas para makapaglaro ako sa NBA. May bagong liga na basketball. Kung pupunta ka sa Pilipinas at gusto mong magtuto ng Tagalog, syempre puti tayo, di ba? Lahat naman lalapit sa'yo. Mas magaling yung mga ibang mag-English sa'yo eh. Dahil ang galing ng Pilipino mag-English, actually, mahirap yun sa process ko. Ang nangyari, pagkatapos ng rookie year ko, 1998, parang sumuko na ako. Sabi ko, hindi na ako mag-aaral. Kasi iba yung expectations ko. Unang-una, kung mas bata ka, mas mabilis ka matuto sa mga iba't ibang lingwahe. Pangalawa, hindi ko iniisip sa galing ng Pilipino sa English, maging problema yun. Naging problema ko yan sa pag-aaral ko ng Tagalog. Naalala ko tuloy nung Pasko 1998, dito ako sa Wisconsin, nagpapasko. So, may pumasok sa isip ko, teka muna, hindi ka naman taga ron, ang galing nila mag-Ingles, anong ini-expect mo? Parang marunong ka mag-poetry, na yung napakalalim ng salita nila, na master mo na, hindi ka na bata, tapos ang dami mga nag-i-English. So, mahirap to, basta tuloy-tuloy mo lang. So, ang ginawa ko, yung unang 2 phrases na kinuha ko was, anong ibig sabihin yan? And hindi ko naintindihan. Parang yun lang talaga ang alam ko. At yun palagi inuulit ko. Tapos araw-araw kung halimbawa 2 salita lang o practice, sinabi ko yung mga teammate ko, tulungan nyo ako, Tagalogin nyo ako palagi. Susubukan ko kung kaya ko. Kung hindi, sana mahabang pasensya nyo sa akin. So yung mga teammates ko, tinulungan talaga nila ako. Minsan, nakaka-insulto yung mga ibang sinasabi ko, pero hindi ko naman sinasadya. Di ba? Nung kinuha ko yung tutor, kailangan shoutout ako sa tutor ko, si Agnes Ifurong. The best yan, wala akong masabi kay Agnes. Agnes, ma'am, sana mapanood nyo to. Hanggang ngayon, nagpapasalamat talaga ako sa iyo kasi galing mo eh. Ang ginawa ko, mga 2-3 beses sa isang linggo, talagang meron kaming formal na, talagang training na. Kasi ibang sentence structure ng Pilipino kaysa sa Thai, kaysa sa English. So, syempre, hindi natural. I'm sure dinaanan mo din. Iniisip mo, teka muna, saan ba yung verb dito? Subject? Ano ba yung mga Ano ba yung mga in verbs? Anong gagamitin ko na pronoun? Tinulungan niya talaga ako sa mga ganon. And pagkatapos nun, siguro by the year 2000, 2001, medyo komportable ako kung ako lang yung Inglesero sa isang kwarto na kasama ko lahat ng mga Pilipino. Parang kaya ko naman. Medyo puwet na ako. Parang ganon. Yun lang nangyari. Pero inisip ko, baka 1 taon lang yan. Kaya ko yan. Yun pala, 3. Kasi ang galing ng Pilipino mag-English eh. Kasalanan nyo mga Pinoy eh. Mga Inglesero pala kayo eh. Pero kahit 3 taon, mabilis din yun, di ba? Sa tingin ko. Kasi adult ka noon sa time na yun, di ba? Anong edad mo noon? Dumating ako sa Pilipinas, 23 pa 24 na ako. So, siguro, 26 siguro fluent na ako. Okay, I'll be honest. Learning to speak Tagalog is pretty hard. But with the right resources, it can be a whole lot easier. And I've got you covered with my Beginners Tagalog course. With 18 comprehensive video lessons, this 2-volume course makes it simple to start building your Tagalog skills from the ground up. Plus, you'll get lifetime access to PDF vocabulary sheets that will help you practice and retain what you learn. If that sounds good, click the first link in the description below to start learning Tagalog today. Now, back to the video. Ilang taon ka na nagtatagalog sa lahat? 50, mag-52 na ako. Huwag mong sabihin mukhang 65 ha, bastos yan ha.
Wala kong sasabihin. Pero ilang taon na yun sa lahat na natatagalog ka? Hanggang ngayon, siguro, ang galing mo mag-math siguro, 27. 27. Wow, ang galing talaga. Yung sinabi mo na yung mga verbs sa Tagalog, yung IN, UM, mga ganyan, yun ba yung pinakamahirap sa'yo noon natututo ka pa? O meron pa na mas mahirap? Yung pinakamahirap, may isang araw na sinubukan nila ako, nag-tryout ako na maging newscaster sa ABS. Binabasa ko, alam yung, ewan ko kung pinakinggan mo yung mga formal na Tagalog o yung talagang nightly news. Ang hirap nun, Brad. Hindi ko kaya yun. Yun yung formal na Filipino na wala kong alam. Binabasa ko talagang, ang samantala na kikipag, parang hindi ko alam kung anong sinasabi ko. So, Malalim, di ba? Oo, kasi malalim. Yung mga sa una, yung mga prefix, yung mga suffix, kung maraming ganyan, nakakalitaw sa foreigner. Pero yung ordinaryong na tao, kung parang tayo nag-uusap sa court, syempre, sa basketball ako, o sa labas, sa kalye, ayun, natural na sa akin yan. Pero hindi ko kaya yung formal. So, yun yung pinakamahirap. Ang pinaka-crucial sa akin, paano ba ako, kung meron akong idea dito sa English, paano ko sasabihin sa Tagalog na tama? Right? So, halimbawa, I'm gonna say, I am holding this pen. Ako am holding. How would I, alam mo yung process, parang iniisip mo, paano ko to sasabihin? Hinawakan ko naman ng pen eh. When you're trying to figure it out, just sentences like that, talagang mahirap. Kasi baliktad sa Tagalog, di ba? Baliktad yung word order minsan. Sabi ng isang teammate ko dati, si Jason Cuevas, ewan ko kung mapanood ni Jason to, palaging sinasabi niya, umayos ka, you arrange. Ang galing ng Pinoy sa mga ganun, di ba? Mga piro sa words. So, eto, napaka-blessed talaga ako sa nanay ko kasi linguist siya. At sa tatay ko rin, wala akong sinasabi sa tatay ko, mahal ko rin siya. So, lumaki ako na ang idea was, kung titira ka sa isang bansa, kailangan pag-aralan mo talaga yung lingwahe nila. Anong salita nila? Ganun lang dapat. Yun yung parang, alam mo yun na minsan yung mga pamilya, may standard ba na etong dapat nyong gawin. Pero syempre, kaming mga minsan medyo kayo nasa taas, di ba? Mga Inglesero din. Tapos malayo kami sa mga iba't ibang bansa. Hindi pumupunta sa mga ibang bansa, mga minsan ang feeling namin, hindi naman feeling ko, feeling ng English na lang ako. Pero ang natural sa pamilya namin, diyan ka sa bansa nila, dapat pag-aralan mo yan. Respeto mo yung kultura nila. Ang hindi ko naisip, Brad, napakalaking blessing sa akin. Kasi ako talagang love na love ko mga tao. Kahit taga saan ka, nag-i-enjoy ako basta may mga kasama. Oo, taga saan ka. Once na parang nakita ng mga Pilipino na puti ka, pero Tagalog ka, parang mas nagbubukas ang kanilang puso sa akin. So, parang, ay, totoo ka, kaibigan ka. Parang, pwede tayo mag-uusap. Isa ka sa atin. Hindi ko naisip yan. Naisip ko lang was, dapat lang. Hindi ko inisip na yun ang mangyayari sa mga kasamaan ko, sa mga relationship ko, na parang, maging totoong kaibigan ba? Kasi kung pwede ka magsalita muna sa puso, sa tao, mas malalim ang connection nyo. At sana lahat ganyan, di ba? Na may interest sa mga ibang languages. Pero, lalo na sa Pilipinas, kagaya ng sinabi mo kanina, ang galing-galing ng mga Pilipino mag-English kaya maraming foreigner. Kahit 10 years na sila doon, hindi sila marunong mag-Tagalog o Bisaya o Ilocano o kahit anong language na Filipino, 'di ba? At sayang talaga 'yun. Kasi kung gusto mong lumapit sa kulturang Pilipino, dapat marunong ka rin mag-Tagalog, 'di ba? At naalala ko pa dati sa dating trabaho ko, marami akong katrabahong Pilipino, 'di ba? At pag may Filipino party sila or Christmas party or birthday party o kahit ano, ina-invite nila ako. Pero ako lang yung puti doon. Kasama yung mga Pilipino, di ba? Kasi feeling nila, kahit sa time na yon, hindi pa ako nakapunta sa Pilipinas. Pero akala nila, okay, mas parang Pilipino ka na, pusong Pinoy ka na, tinatanggap nila ako. Iyon talaga yung isang bagay na nakakatuwa talaga sa akin, na kahit wala kong lahing Pinoy, tinatanggap pa rin ako, 'di ba, ng mga Pilipino. 'Di ba minsan ang sabi ng mga Pilipino, ang tawag nila sa mga ibang Pilipino na parang nag-i-English o parang lumaki dito, yung mga ibang coconut, 'di ba? Hindi ako coconut, reverse coconut tayong dalawa. Puti lang sa labas, di ba? Pero yung loob namin iba is loob natin. So, isa sa mga paborito kong gawin, nung talagang nasa Pilipinas ako, nagka-coach ako sa basketball, sa PBA. So, pag naglalakad ka, yung mga iba, kilala ka na. Parang gano'n. So, coach, kumusta? Ganun. Yung mga iba, mabait din sila. Kahit talo ka, coach, okay lang. Sa susunod, bawi tayo. Okay, good. Maganda yun. Pero yung paborito ko talaga is, pag nandito ako sa US, yung mga Pilipino dito, hindi nila alam na marunong ka manangalog
lapitan mo sila. Tapos, ingan mo sila. Nangyari sa amin nakarang Sunday. So, pumunta kami sa bahay ng kaibigan ko. Tapos, nilabas ko yung mga anak ko na kumain sa diner. Pagpasok kami, sabi ng dalawa kong lalaki sa akin, Dad, kasi hindi sila marunong mag-Tagalog masyado. Dad, I think they're Filipino. And I said, oh, okay, let's see. And I waited. Dinig ko yung isang babae. Sabi niya, uy, puno talaga tayo ng plato sa... Sabi ko, oh, mga Pilipino sila. So, dumaan yung waitress. Sabi niya, oh, what can I get you? Gutom talaga ng mga bata eh. Ewan ko ba, mga Pilipino kasi, lakas kumain eh. Nagulat siya. Parang, sa una, parang yung training ng utak nila, kailangan mag-English ako dito. Di ba? Nasa foreign, sa US or sa Canada, parang nabubulol mismo sila sa kanilang sariling lingwa eh. But, you're white. Sorry. And then, tuloy mo lang. Talagang, ini-enjoy ko talaga yan. Parang naglaleg sila, di ba? Naglaleg. Kailan ka bumalik sa US? COVID. Ang higpit talaga yung mga lockdown sa Manila. Wala kang sinisisi. Ganun talaga eh. Hindi natin alam kung ano nangyayari sa mundo, di ba? So, natural yan. Hindi ko alam kung alam mo to, pero Manila isa sa mga pinaka-crowded na city sa buong mundo. So, hindi ko alam kung totoo yan o hindi. Basta, parang ganun ang mga tao. So, di ba? Sa tabi mo talaga yung mga tao sa harap, sa likod. Crowded na tayo. Ang daming tao sa Manila. Isang tao lang pwedeng lumabas sa bahay sa isang araw. Yun lang yung panahon na nag-aaway ni Mrs. na, hindi, ako mag-shopping ng groceries. Hindi, ako na makalabas ng kondo. Pero yung mga anak namin hindi makalabas. Kahit sa hallway, bawal. Alam ko, yun din ang naranasan ng marami. So, wala talaga kaming planong umalis. Ang plano namin was, sabi ko, babe, punta na lang muna tayo sa magulang ko. Kasi at least medyo malawak dito sa Wisconsin. Pwedeng lumabas yung mga bata, pwedeng maglaro. Kahit hindi pwedeng maglaro na mga kasama nila, at least sila, tatlong anak natin, pwedeng mag-hiking, basta mas healthy. Tapos, nandyan naman ang lolo at lola nila. Spend time naman tayo sa kanila. Sige. Tapos punta kami. Pagkatapos ng pa-expire ng visa ni Mrs., sabi namin, wala nang PBA, wala nang gilas. Ang gagawin natin? Gusto mong lumipat dito? Pwede. Sa tingin mo mga bata. Baka gusto nila. Ayun. Kaya mula 2020 hanggang ngayon, nandito kami sa Wisconsin. Pero bago yun, nasa Pilipinas talaga kayong lahat. 98 hanggang 2020 ako. 22 years ka dati sa Pinas. Matagal talaga yun. Hay nako. Anong masasabi mo sa mga differences ng buhay mo dyan sa US tsaka doon sa Pilipinas? Ay, marami. Kasi nung pumunta ako dito, ayoko na mag-coach ng basketball. Yung buhay ko sa basketball dun eh. Siyempre, iba na parang nasa TV ka palagi. Sobrang saya ako sa Pilipinas. Talagang wala kaming plano na umalis. Ang ganda ng buhay namin, wala akong masabi. Napaka-blessed naman akong tao dun. But, nung pumunta kami dito, mas malawak ang lugar namin na ang dami mga park. So, ang dami mga open spaces, may mga lakes. Tapos, ito yung capital city, maganda. May yung universidad ng Wisconsin nandito. Parang mas maglalaro sa labas yung mga bata. Hindi mo maisip yung traffic. Talagang tawa ako ng tawa kapag yung mga tao dito. Grabe yung traffic. 12 minutes bago akong dumating sa bahay. Karatan, siyam lang. Hindi mo alam. Alam mo lang. So, walang traffic. Pero yung saya sa Pilipinas, saka yung samahan ng Pilipino, ayun, walang katulad yan. Yung barkada ba na yung grupo, yung, atin yan, sa labas tayo, punta tayo. Ewan ko ba, but parang sa akin, masayang kasama talaga ang mga Pilipino. Ang unang prioridad nila is yung mga relationships sa mga tao. Matao ako talagang people person sobra. So, bagay sa akin. Tapos, ang kulit din ng mga Pilipino. 'Di ba? Palabiro, tas yung mga ibang jokes na, yung mga iba medyo corny, talagang sobrang corny ako. Bagay sa akin yan. Kwento ko sa'yo, yung isa sa mga pinakamagandang impression sa akin sa Pilipinas was, pagkatapos ng isa sa mga unang ensayo ko sa kupunan namin, pumasok ako sa, hindi ko alam kung anong kwarto to sa gym, pero nandyan yung isang utility staff namin. Pag sabi utility staff, eto yung mga ball boy, nag-aalaga ng equipment, yung mga iba, nagmamassage sa mga players, pag masakit, may cramp. Yun ang trabaho. Ito yung mga napakasipag na tao na kung akong tatanungin mo, masyadong mababang sahod nila. But, so, isa dyan ay nasa loob at kumakain siya. May hawak siya na bowl. May konting kanin, may konting ulam. Tapos, alam mo yung tawag dyan na Asian squat, na nakupo sa paa. Alam mo yun na parang... Nakaupo na walang upuan. Oo. Diyan siya kumakain, di ba? At itong tao, mga 55, mang dolpo. Grabe, napakasipag na tao. Pumasok ko, sabi niya, Lex, kain tayo. In-offeran ako ng mga pagkain niya na konti. Galing na ako sa college namin, nasa team namin. Sasabihin mo, sorry, English to Alam ko mahirap ang English sa'yo, pero
Englishin kita. Ha? Sasabihin ng mga teammates ko, hey man, can I get a piece of that pizza? Man, you better get your own food. Alam mo yun, na sa Pilipinas, eto, konti lang ang pagkain niya, binibigay pa niya sa akin. At least ini-offer niya. Parang sabi ko, wow, anong klaseng tao to? Ano? Mula nun, talagang nakita ko, ginagawa ng mga, oh, let's eat, let's eat. Alam mo yun, yung kultura ng Pilipino. Sobrang parang love na love ko sila. Love ko talaga ang Pilipinas. Mapagbigay talaga yung mga Pilipino, di ba? Kahit onte lang yung meron sa kanila. Tama na gusto ko sa ganun. Well, parang yung inisip namin na phrase sa Alaska, we not me, is importante tayo. Part ng kultura, ng founding culture ng US is yung rugged individualism, yung every man for himself. Pull yourself up by your bootstraps. Yung sa Pilipinas is tayo. Yeah, grupo, samahan, parkada, us. Kaya swak na swak yung ano namin sa Alaska. Hindi galing sa akin, galing kay Fred. We, not me. Bagay talaga sa Pilipino. So, it's Parang yung collectivism, di ba? Na makasama tayong lahat. Pag may kailangan ka, may kailangan din ako. Di ba? Gusto kitang tulungan sa mga kailangan mo. Kahit yung ano yung definition nila ng mga pamilya, di ba? Pag may party, parang gusto nilang mag-invite sa lahat ng barangay, di ba? Buong barangay invited na sa birthday mo. Sige na. Masaya talaga sa Pilipinas. Yun talaga yung ano yung sabi nila. Ito yung tourism quote. Iba na yata, pero dati, it's more fun in the Philippines, di ba? At totoo naman yun. Sa tingin mo, babalik ka sa Pilipinas o babalik kayo para tumira? maybe someday. Home na home yan talaga sa akin. Anytime na uuwi ako sa Pilipinas. And actually, nangyari to noong 2000. 2000, umuwi ako dito pagkatapos ng pangatlong taon ko. Sabi ko, papasok pa lang ako sa aeroplano. Awesome, I'm going home. Sabi ko yan. Tapos, pabalik ako sa Pilipinas. Sabi ko, awesome, I'm going home. Tapos na-realize ko, wow, I'm excited. I called it home. It was my third year. Parang, I'm going home. It's home for me now. Hanggang ngayon, sa dami kong relationship, talagang dami naming dinaanan na maganda, may mga ibang pagsubok din, na doon talaga kami. Higit pa ng 2 dekada nga eh. Doon ako nag-asawa. Lahat ng mga anak ko, pinanganak doon sa Pilipinas. Kahit never kami babalik doon, home talaga yan para sa akin. Pero feeling ko someday. Noon pagdating mo sa Pinas, anong masasabi mo? Parang may culture shock ba sa simula? Hindi, kasi weird talaga kami ng pamilya ko. Sinasabi ko sa mga kaibigan ko, kami yung pinakaputing Asian na makikita nyo. Kasi magulang ko, nag-meet sila sa Thailand, sa Peace Corps. So, magulang ko, hindi naman naging sila dito sa US. Pagkatapos nun, bumalik sila dito, parang 1 taon ata, nag-aral ng masters. Tapos nag-asawa sila. Tapos pumunta sila sa 2 taon sa Laos. Pagkatapos nun, nag-PhD sila dito, tapos pumunta sa Pilipinas. So, parang yung formative years nila pagkatapos ng college was sa Southeast Asia. Tapos pumunta sila sa US. Ang trabaho ng daddy ko talagang professor siya, pero nakatutok siya sa mga mahihirap sa probinsya ba, rural poor, sa Southeast Asia. Ang nanay ko, linguist, nagtuturo ng Thai, ng Lao, tinutulungan niya yung mga refugee community. Kami, pag may party kami sa bahay, sigurado, daming Thai, daming Lao, may mga Pilipino, may mga African, malamang may 1 o 2 ibang kano. Kaya excited ako pumunta sa Pilipinas kasi ang dami ng mga iba't ibang kultura sa bahay namin. Kasi eto pa, yung magulang ko, lumaki kami na may isang couple taga Thailand na tumira sa amin. Ito mga estudyante ng magulang ko sa PhD program. May isang pamilya na taga Sri Lanka. Doon talaga sila tumira sa amin. May isang estudyante taga Cambodia tumira sa amin. So talagang as in, gigising ka, may ibang tao sa talagang Southeast Asia. Well represented sa bahay namin. So, nung pumunta ako sa Pilipinas, sanay ako na ako lang yung puti. Tapos, basketball player ako. So, syempre, sanay ako na ako lang talaga yung mga puti. Pumunta ako sa party. Hey, what's up? Excited talaga ako nung pumunta ako sa Pilipinas. Oh, wow. Parang, kasi dun din ako pinanganak sa Pilipinas. Pero nung baby ako, umuwi kami. So, wala akong alam So, I always wanted to see the country of my birth. Kaya ipinang-anak ka sa Pilipinas pero lumaki ka sa US. Yes. Yung mga magulang mo, tumira ba sila sa Pilipinas dati o gano katagal sila sa Pinas? 2 taon sila. Sa Silang Cavite sila. Pero hindi sila marunong magtagalog, di ba? Kasi by that time, Thai tsaka Lao sila. Anong problema ng Pinoy? Ang galing nila mag-Ingles. Ang hirap talaga. Parang sobrang dami ng lingwahe sa gulang ko. Sige, English na lang muna tayo. Anong gamit mo sa asawa mo? Anong gamit mo sa kanya? Tagalog o English?
pagkasama namin mga bata at kailangan mag-usap kami na medyo malalim, Tagalog na kami. Ang misis ko sobrang talino eh. Ang English niya ito hindi biro. Halos parang talo ang English ko sa English niya eh. Sa bahay, English kami, dalawa. Kasi sa kanya, funny nga eh. Ako, pangalawang salita ko, Tagalog. Sa kanya, pangatlong salita niya, Tagalog. Kasi Bisaya, English, Tagalog. So, wala namang problema sa kanya yung tatlo. Pero pangatlo niya yun. Pangalawa, English. Pangalawa ko, Tagalog. At hindi naman ako marunong mag-Bisaya. Hindi ko kasabot, bay! Dili ko kabalo. Tama ba yun? Hindi ko alam. Onde din yung alam ko sa Bisaya eh. Yung mga Pilipino, mahilig talaga sila sa basketball, di ba? At alam ko na professional player ka dati, coach ka rin. Anong mga difference ng basketball culture sa US tsaka sa Pilipinas? Kunyari yung NBA tsaka yung NBA. Ako, mahilig talaga ako mag-travel. Gusto kong umikot sa mga bansa. Gusto kong makita yung mga ibang lugar. Kumuha ako ng libro na ganito, parang aklat na parang ganito, na bago kong pumunta sa Pilipinas, sa history ng mga Pilipino, history ng Pilipinas, ganon. At sabi daw ng isang tao dyan sa book na yan, mula 60 hanggang 300 ang mga lingwahe ng Pilipinas. Wow! Isip mo, diba, ang crazy naman, unique talaga yung Pilipinas. Walang kagaya, walang katulad. Ang dami ng mga isla, dami ng mga salita. Kaya natuwa talaga ako sorry, alam ko basketball ang tanong mo, pero dahil gusto ko makita yung buong Pilipinas saka yung mga iba't ibang kultura. Nung nag-umpisa ang NBA, talagang sobrang swak talaga ang timing para sa akin. Kasi yun lang talaga yung liga na iikot ka sa buong Pilipinas. Di libre ang tour. Salamat. Paano ba yung buhay dito sa Jensan? Ganito sila sa Bacolod. Ano kaya itong manukan? Wow, sarap ang inasal ah. Di ba? Parang, ano sa Pampanga? Parang sarap din ang pagkain sa Pampanga. Ibang salita na dito. Parang libreng tour talaga habang nagbabasketball. Dahil sa setup ng NBA, yung PBA kasi, maganda naman ang PBA, wala akong masabing masama. Pero pupunta ka sa laro, let's say, well, kung hindi ka Hinebra, kalahati ang fans ng Shell, kalahati ang fans ng Alaska nandun. So, pare-pare, walang home court. Hinebra lang may home court. So, bawat probinsya, parang alam mo yung pride na, hindi, eto atin. Taga dito kami, etong team natin. So, ang ingay, naalala ko, isa sa mga pinaka-paborito kong memory talaga. Never ko to naranasan. Naglaro ako dito sa mga ibang college na 15,000 ang arena, puno, number 1 ng team sa Jack Bond, Paul Pierce, puro NBA ang kalaban namin, ang ingay, ganon. Pumunta kami sa Davao, 1999. Pinakabida nila noon si Felix Belano, mahusay na player, guard din. Yung team namin malakas. So, hindi ko maalala sakto, pero parang sa time na yan, naka 16 straight kami, puro panalo, walang talo. So, syempre, may target kami dito sa ulo, lahat gusto kaming talunin eh. So, naka-tres si Belano. Sa sobrang ingay, sa gym na yan, Rizal ang tawag. I think it's a college or something sa Davao. Hindi ko marinig ang sarili kong boses. Dinadala ko yung bola, sumisigaw ako. Tapos, ang sakit sa tenga. Naalala ko nung sumakit ang tenga ko habang sumisigaw ako, hindi ko matawag ang play kasi walang marinig sa akin. So, gumanon lang ako. Ito yung ball screen namin ni Romel. Gumanon lang ako kasi wala kong ibang magagawa eh. Sarili ko, hindi ko marinig. Pero, nung binababa ko yung bola, parang at one point, once na sumakit ang tenga ko, ngumiti ako kasi parang, wow. Naisip ko, this is the coolest thing ever. My ears heard it so loud in here. Never ko yan naranasan. So, yun parang yung passion ng Pinoy pagdating sa basketball. Aabot ka sa ganun. Iba yun. So, eto pa, one time, 2013, nag-announce ako sa TV sa FIBA. Tapos yung isang executive ng FIBA, sabi niya sa akin, alam mo ba, ng Pilipinas, isa sa mga 4 na country lang sa buong mundo na basketball ang number 1 sport. Talaga. Hindi ko alam yan. So, iba talaga ang passion ng Pinoy. Yung mga ibang country, mahilig din sila sa basketball. Ang dami magaling din sa buong mundo. Wala kang masabi. Pero pagdating sa pagiging part ng kultura, I think walang kagaya ng Pilipinas sa ganyan sa basketball. Kahit sa US, kahit sa NBA, mas passionate yung Pilipino. Yes, because
Sa NBA, okay, sa US, ganito. Meron kaming baseball, may football, may basketball. Dumadami din yung mga ibang sports. May hockey. Basta mas maraming sport, mas maraming choices sa mga tao. Parang sa Pilipinas, pag pinanganak ka sa Pilipinas, basketball player ka. parang wala kang Matik. Oo, parang yun yung sport mo. Parang ganun sila. So, medyo unique din yan eh. At talaga makikita mo yun sa Pinas, 'di ba? Kahit mali lang yung barangay, may basketball court sila, 'di ba? Saan-saan. Alam mo yung sabi nila kasi may NBA tsaka dati may PBA sa Pinas, 'di ba? Dati may NBA, may PBA pa din. Yung una is PBA. Yung NBA, yun yung unang liga ko. Pero ikaw naman bilang player, naglaro ka sa kanilang dalawa, 'di ba? Yes, pero hindi ako Pilipino. Kahit sinubukan ko, sinabi ko sa kanila na tatay ko si Redford White, ayaw nilang maniwala. Peking Pinoy, yung tawag, 'di ba? Pero sa PBA, nakapaglaro ako as an import. Pero yung laro ko, hindi talagang pang-import. Parang favor lang na parang pa-retire na ako. Yung team namin, bagong franchise sa PBA, expansion. So alam nila, hindi kami mananalo ng championship. Alam din nila, hindi naman talaga ako import. Ang laro ko is more on parang local. So sige, gusto mo, isang conference, maglaro ka lang. Sobrang blessed talaga ako. Hindi nila yung kailangan gawin para sa akin. Pwedeng sabihin na hindi dapat. Hindi ako mag-argue dyan. Pero salamat lang talaga kasi nakapaglaro ko. Kasi yung sabi nila na para sa mga naturalized Filipino o yung mga ibang lahi, bawal daw, 'di ba? Sa PBA, sa time na yun. Pero ikaw, ipinang-anak ka sa Pinas, may passport ka rin na Pilipino? No. Kasi hindi ako rin maging Pilipino. Kasi magulang ko talagang Amerikano sila. So, actually, it's funny nga eh. Never ko naisip, pero lumaki ako sa US. Di ba, minsan, sasali ka sa Little League, kailangan magpakita ka ng birth certificate mo. Wala akong birth certificate. Kailangan passport, US passport ang dalhin ko. Kasi yung birth certificate ko, nasa Makati Med eh. Hindi naman kami babalik doon para kumuha ng eto lang passport. So, palaging parang ako yung weird eh, dito. Para sa iyo, mas madali ba yung proseso ng makaroon ng Filipino passport kung gusto mo? Well, buong pamilya, kasama ako dyan, buong pamilya, pinanganak sa Pilipinas eh. But I think para sa akin, kung mangyayari yun, kailangan mapanaturalize ako. But permanent resident na ako sa Pilipinas, so pabalik-balik ako. Ganun. So, which is okay din. Sakto lang yun, sapat na. Ito lang. So, ang naranasan ko sa Pilipinas, Brad, ito, sobrang parang grabe. Ang alam ko, sa history ng basketball sa Pilipinas, ako lang yung o foreigner. Foreigner ang tawag ko. Alam ko, foreigner dapat. Pero ako lang yung foreigner na pinayagan maglaro bilang local sa professional basketball. Kasi ang nangyari, nung nag-umpisa ang NBA, sabi ko sa agent ko, make sure na alam nila, Amerikano talaga ako. Eto, pwede naman silang pumunta sa NSO, sa Makati Med. Pwede nila talagang kunin ng birth certificate ko, pero hindi naman ako Pilipino. Sabi niya, no problem. Tapos, sabi ng MBA sa una, siguro, ang plano nila is, kailangan mag-start tayo. So, gawa tayo ng paraan para may something to talk about. May mga iba't ibang tao, ganun. So, pinayagan nila ako. Ako lang ata yung pinanganak lang sa Pilipinas na pinayagan. Ang nangyari, open yan sa unang taon. Pagkatapos ng siguro mga 4 na buwan lang ng season namin, lumabas sila nung nabasa ko, natakot ako eh. Sabi nila, we will no longer allow foreigners born in the Philippines to play in the NBA, but we will allow Alex Compton to stay. So parang may grandfather clause ako. Hindi naman ako special, wala naman akong wala akong extra na political influence. I'm just parang maliit na tao lang ako eh. Wala pang 5'11". So natuwa talaga ako. Sabi ko, wow, sobrang blessing to sa akin na pinayagan ako. So grateful, man. At eto, kailangan banggit ko pa. Alam mo yung phrase, you never get a second chance to make a first impression? Mm-hmm. So, nung dumating ako sa Pilipinas, may grupo na may-ari ng team namin, Manila Metro Stars. Isa sa mga may-ari, si Boss Louie Chuidian, habang inaayos nila yung condo, yung tirahan ko, sabi nila, dito ka lang sa amin. So, nagstay ako sa pamilya. So, nandyan din yung nanay niya, yung mga anak niya. Nakita ko, parang sobrang welcoming, sobrang parang loving sa akin. Alam mo yung hospitality ng Pilipino, yun yung unang naranasan ko. Sobrang welcome ako sa bahay nila. Wow, this is amazing. Pinapakain nila ako. Tuwing umaga, may breakfast ka rito. Gabi-gabi, kung nandito ka, kain tayo. Iba yun. So, parang I'm sure part yan sa, parang wow,
ganito dito. Alam mo yan? Such a nice impression. Nakita mo yun kaagad. At grabe talaga sila sa pagkain, di ba? Ang daming pagkain sa mga Filipino party. Oy, baunin mo yun, di ba? Pagtapos na yung party, wow, ang dami yung dinadala sa yung inuuwi mo para sa baon mo. So, ang mother-in-law ko, Brad, ang galing mag-bake, galing magluto. Unang biyahe namin ni Mrs. pumunta sa Ireland kami sa Dublin, doon sila. Syempre, sobrang bait naman ang mother-in-law ko, tapos ang galing mag-bake. Akala ko, parang sumo wrestler ako, sa dami ng pagkain. Oh, Lex, ito para sa'yo. Ang sarap pa naman So, saya ng bibig ko. Gumagano ng tiyan ko. sa unang upuan pa lang, kakaupo lang ako. Ang dami ng pagkain. Ang sarap lahat. Parang kain ako ng kain. Pagkatapos, hindi ako makagalaw talaga kasi hanggang dito ang pagkain. Ay, salamat, mami. Sasabog na. Hindi ko kaya sa ako. Sa inyo sa bahay, dyan sa US, Filipino food ba yung kinakain nyo? International si Mrs. Kanina, lunch ng mga bata, tosino. May itlog, may tosino, si Mrs. nagluto, may kanin. Minsan, gagawin niya like Indian curry, Thai food, Mediterranean. Ang galing buti lang, wala pa ako sa 300 pounds kasi ang galing talaga na magluto ng Mrs. ko. Korean, ginagawa niya, Japanese. International talaga kami Ay, masarap talaga. Oo, minsan halos nagagalit ako sa mga bata. Kung alam nyo lang kung kano kaswerte kayo na ganito kain at araw-araw kinakain nyo. Dapat magpasalamat kayo Pero pagdating sa Filipino food, may paborito ka ba? Oo naman. Ano nga, medyo simple lang talaga to. Pero inasal. Eto, may proseso talaga ako. Kailangan may sili siya sa sausawan. Kumuha ka ng bowl, tapos himay-himay yung mga sili. Tapos kailangan may kalamansi. Tapos dami ng mga suka, dami ng mga toyo. Tapos may isang, anong tawag dyan? Bacolod Chicken House sa Malate kasi doon ako dati. Nang pagpasok ko, sisigaw talaga yung mga waiter. Oh, idol! 3 pecho, 2 garlic, 1 chilled taho, 1 diet coke, 1 mineral. Gaganon lang ako. Oo. Tapos ubusin ko lahat yan. Tuwang-tuwa. Alam na niya. Ay, may 2 araw na sa 6 na kainan ko, 5 nasa restaurant na yon. Sobrang hilig ko talagang Addict ka sa inasal. alam ko may yung mga iba na mas may iba't ibang flavors pero yun talaga parang wow. Ikaw ba? Bago iba yung tanong mo. May tanong sa'yo, nakabalot ka ba? Nagbalot na ako. 2 beses noon nasa Pilipinas ako, tsaka 1 beses sa Cambodia. Okay, galing mo Pero hindi to be honest, hindi naman paborito ko minsan mahirap 'yun. Hindi masarap talaga yung lasa, pero mahirap sa utak, 'di ba? Dapat hindi isipin yung kinakain mo. Ano sa palagay mo? Gusto mo? Okay lang. Funny nga nasa Boracay kami ng misis ko sa kapatid ko. Siyempre, Amerikano din ng kapatid ko. Grabe sila. Ako, okay ako sa isa. Nakatatlo si misis, naka-5 ang kuya ko. Nakataka ko. Okay na ako sa isa. Grabe naman kayo. May mga rapid fire questions ako para sa iyo. Okay lang yun? Okay. Sige. Anong mas gusto mo? Jollibee o McDo? McDo talaga. Sorry. Okay lang yun. Mabenta din yun sa Pinas. Boracay o Palawan? Nakatayo kami ng bahay sa Boracay dati. Ang dami kong memories doon, Boracay. Grab or Move It? Grab kami dati. Jeepney or trike? Ay. Ang hirap ng tanong. Kasi depende kung hanggang saan ka Malayo, jeepney. Okay. Sabihin ko tricycle. City o probinsya? Ako, probinsya. Beer or gin? Beer. Karaoke o... Ito, parang may template ako, di ba? Para sa mga tao. At dapat ibang tanong para sa iyo. Kasi alam mo yung tanong nito. Karaoke o basketball? Hindi ko alam kung anong sasabihin mo. Hindi naman ako kumanta Ayun talaga. Yun yung part na hindi talaga ako Pilipino. Ang pangit ng boses Ang pangit din ng boses ko. Gets ko. Halo-halo o leche flan? Halo-halo. Aling Poping sa Davao mismo. Aling Popings, kung may chance ka pumunta ka ron, the best sa buong Pilipinas yan. Pinakamasarap? Yeah, sa akin beach or mountains? Bundok na tabing dagat, pwede ba yan? Sa Pilipinas, mas gusto ko yung beach. Kasi yung bundok hindi ganong kataas compared sa mga ibang lugar sa bundok. Rainy season or summer? Summer, kahit sobrang init kasi wala namang bagyo
So wala namang kawawang tao. Tama yun. ABS, CBN, or GMA? Ako, lumaki ako sa ABS eh. Yun yung backer ng NBA. Okay, kaya pala. Yung mga good memories sa ABS. Anong mas gusto mo? Playing basketball or coaching? Playing. Playing talaga. O, Ang saya. kaagad yun. Oo, ang saya. Grabe. Sakit sa ulong coaching. Masaya din, pero mas dito yan eh. Adobo o sinigang? Oh, hirap na tanong. Depende sa araw. Sa ngayon, gusto ko ng sinigang. 3-pointer or dunk? Ayun, hindi ako makadang masyado. 3 points na lang. 5'11", sabi mo, di ba? Buwit na tao lang po eh. Pansit o lumpia? Oh, actually, lumpia ako eh. Yung pancit ako din. canton, ang biro ko, dapat pancit compton, pero more on actually lumpia ako. More on. Filipino na Filipino talaga yun, di ba? Yung ginagamit mong salita. Kahit sa English, more on. Mas gusto ko yan. Nakakatuwa. Okay, yun lang. Lahat ng mga tanong.